Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ilang tulog na lang, midterm election na. Huwag kalimutan, Mayo 12. Isang pakiusap sa lahat ng boboto. 70 milyon. Kilatising mabuti ang mga kandidatong tatanggap ng ating matamis na oo sa balota. Isang paraan ay ang pag-alam kung sangkot ba ang kandidato sa pamimili ng boto o vote buying. Hanggang noong Mayo 1, nakatanggap ang Commission on Elections o COMELEC ng mahigit 200 na reklamong konektado sa pagbibili ng boto, pagbebenta ng boto at abuso sa mga yaman ng bansa. Halos 170 o 170 sa mga ito ay pamimili at pagbebenta ng boto. Opo, labag po sa batas ang pagtanggap ng pera mula sa mga tumatakbo sa halalan. It takes two to tango, ika nga. Kung walang magbebenta ng boto, abay walang bibili ng boto. Nasa 80 o 80 naman ang sinasabing abuse of state resources o paggamit ng pera ng gobyerno para sa pangangampanya. Ginagawa ito ng mga nakaupo o kasalukuyang nasa pwesto at may pondong natatanggap mula sa kanilang mga opisina. Ang pondong ito ay dapat gamitin para sa serbisyo sa kanilang mga constituents o nasasakupan at hindi para sa kanilang personal na kapakinabangan katulad nga ngayon sa pangangampanya. Kaya kapanalig, mas kaunti ang mga kaso ngayong halalan 2025 kumpara noong huling halalan. Aba, bumuti pa pala yan, yung 200 kasong yan. Mahigit 1,000 reklamo ang natanggap ng COMELEC noon. Pero asahan daw na bubuhos pa ang mga reklamo ng vote buying, vote selling, abuse of state resources hanggang sa araw ng halalan. Sa ngayon nga, napadalhan na raw ng COMELEC ng show cause order o utos na magpaliwanag ang 213 mga kandidato sa buong Pilipinas. Kung manalo daw ang mga kandidatong ito pero may nakabimbing kaso, maaari din silang iproklama. Bahagi na nga ng ating eleksyon ang pagbili at pagbenta ng boto. Abay, nakakalungkot, kapanalig. Hindi na rin tago ang paggamit ng pera ng bayan para sa pangangampanya ng mga incumbent na mga opisyalis. Hindi mawawala ang mga ito kung patuloy na mananahimik ang taong bayan. At ang mas malala, kung kasabwat pa tayo sa pamamayagpag ng mga bumibili ng boto at ng mga nagnanakaw sa kaban ng ating bayan. Kaya, kapanalig, kasama po ang Santa Iglesia sa mga walang tigil na nagpapaalala sa mga botante ng sagrado ang ating boto. Kung sagrado ito para sa atin, hindi natin ipinagpapalit ito para sa 1,000 piso o ayudang ipinamumudmod ng mga politiko. Pero may mga nangangatwiran na wala naman na problemang tanggapin ang pera. Basta sundin daw ang konsyensya sa araw ng halalan. Abay, sa hirap ng buhay, kapanalig, praktikal lang daw na kunin ang suhol mula sa mga politiko. Galing din naman daw yan sa ating buwis, no? Na mga perang ipinambibili nila ng boto. Sa kanyang social encyclical, Fratelli Tutti, ipinaliwanag ng ating yumaong si Pope Francis na tayong mga Pilipino, abay, may bokasyon bilang mga mamamayan. Vocation as citizens, ika nga sa Ingles. Dahil nga sa bokasyon ito o calling, sa misyong ito tayo ay naasahang tumulong na dalhin ang ating kinabibilangang lipunan patungo sa kabutihang panglahat o common good, isang malalim na Catholic social teaching. Ang ating personal na buhay ay nakaugnay sa buhay ng ating kapwa. Anumang desisyon natin ay may epekto sa ating kapwa. Ang ating iboboto, sa madaling salita, kapanalig,
ay may epekto sa ating mga kapamilya, katrabaho, kaibigan, kapatid, kababayan, lalo-lalo na sa ating mga kapanalig. Kung ang boto natin sa darating na halalan ay batay lamang sa pera o ayudang ibinibigay sa atin sa halip na batay sa kakayahan, talino, karakter ng kandidato, abay huwag tayong umasang bubuti ang kalagayan ng ating bansa. Para nating ipinagkakanulo ang ating bayan kung iboboto natin ang mga kandidatong tinatapalan ng pera ang ating sagradong boto. Kaya mga kapanalig, may panahon pa para pag-isipang mabuti at pagdasalan ang ating boto. Sa huli, wika nga sa Gawa 5:29, tayo ay dapat sa Diyos sumusunod, hindi sa tao. Ituring natin ang ating pagboto bilang paraan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi niya kalooban ang pagbili at pagbenta ng boto. Kapanalig, sabi nga sa Roma 13, ang lehitimong pamahalaan ay kalooban ng Diyos. At naniniwala tayo upang maging lehitimo ang pamahalaan, dapat siya'y sumunod sa good governance. Sabi nga fairness, accountability, integrity, transparency, humility. Sa Mayo 12, gamitin po natin ang ating kapangyarihan ng boto upang baguhin ang ating bansa. Nasa kamay mo, kapanalig, ang kinabukasan ng ating bayan. Dito tayo umaasa. Dito tayo nagkakaroon ng magandang kinabukasan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.